The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Good morning. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay, sa aking kaibigang Bernard Marquez. Good morning. Yan, Ted. Eto na. At nagmensahe sa atin nga si Happy Anonymous. Yan ang mga hinahanap daw nila. So thank you po, sir. Bossing, salamat na marami. Ito yung kanyang mga, alam mo na, mga inaabangan na mga uri po ng mga kwentong buhay para po mas maging maganda ang ating pong pagpapadaloy sa mga biyayang ito. So Brad Jeff, Brad Jeff, ano na ha? Most likely Monday po ang simula ng segment po naman din within Brad, the Daily Brad, ang ating pinag-uusapan dito, no ho. Dito po sa ating pong mga tagapagtangkilik na gusto ho sa kanyang kumonsulta. Opo, para bang anong say mo, Doc? Anong say mo, Brad? Oo. Iba ho naman yon, ano? Ibang segment yon. Batiin ko lang, Brad Jeff, kasi nakaligtaan ko ito. Opo, kasi dalawa pala silang bishop na hinirang. Opo, opo, kasama daw po na consecrate ay si Bishop Pittorio. Ayan. Sila po mga kapatid ay bishop ng Filipino Evangelical Methodist Church. At ang kasama po doon sa seremonya ay si former Chief Justice Reynato Puno. Mabuhay po kayo, Bishop Joey Umali at Bishop Pittorio. Maligayang bati po and keep on doing your mission. Salamat na marami. Amen. Okay, Brad? Yan. Okay yan. Marami tayong nagiging bishop sa larangan ng evangelicals. Happy birthday muna sa aking tita. Nag-60th na siya ngayon. May discount ka na sa mga restaurant. Tita Maribeth Abelio. Nag-work yan sa Jaka Food. Thank you so much for listening. Okay, pag-usapan po natin yung reason for the season ng Pasko. Kasi nga po, naging sobrang materialism, sobrang secular na minsan ang Pasko. Mas kilala pa ng bata si Santa Claus kaysa kay Kristo. So, iba-iba pong tema ng Pasko pinag-uusapan natin. Ngayon po ay humility. Alam mo ba na ang Diyos mismo ay pinili magpakumbaba para sa atin? Sa panahon ngayon kung saan uso yung pagpapakitang gilas, pagpapasikat sa kung ano social media platform, pagpapakita ng kapangyarihan, kayamanan, pag-angat sa buhay, nakaka-inspire po isipin ang pinakamakapangyarihang being sa buong universe ay pinili maging simpleng lingkod. Bakit niya ito ginawa? Dahil lang po sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Sabi po sa Filipos 2:7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. So, pag tinignan niyo po, pinili daw niyang maging kapantay ng tao. Okay? This verse tells us yung humility po ni Jesus. Alam naman po natin, He is God. All-powerful, all-knowing, pero pinili niyang isa-isang tabi ang kanyang karangalan at bumaba sa mundo bilang tao. Na-imagine ko yung conversation sa langit, Ted at Cha, no? Parang sabi siguro ng mga anghel, bababa ka, magiging tao ka, mapapagod, dito wino-worship ka ng milyong-milyong anghel. Sabi rin po sa English, He made Himself nothing. Sabi po ni Paul. Ibig sabihin, hindi niya hinabol yung posisyon niya bilang Diyos. Sana pinanganak siya rito, anak siya ng hari or something. Ngunit pinili niya yung daan ng pagpapakumbaba, pagiging isang servant. Think about it po, no? Si Jesus na pwedeng mag-command ng mga anghel, pwedeng lumikha ng bagong mundo, dahil sumablay si Eva at Adan, pwedeng mawala lahat ng problema niya within a snap. Pero pinili po niya to be born in a manger, sa sabsaban, namuhay po ng simple, anak ng karpintero, hinugasan pa niya mga paa ng disipulo, namatay po ng most humiliating death sa krus. Bakit po? Anong dahilan? Upang ipadama niya na seryoso siya sa pagpapadama ng malasakit at pagmamahal sa atin. This is the ultimate example po ng humility. Ganito ba po ba tayo? Kaya ba natin piliin na mas mababang posisyon para lang ipadama yung pagmamahal sa tao? Alam mo, Brad at Cha, no? I have here si Matcha. Konti illustration lang. Si Matcha yung paboritong aso ni Grace. Okay? 3 aso namin. Pero nagkasakit to si Matcha recently eh. And Cha, hindi ko ma-imagine maging aso para kay Matcha. As much as I love Matcha, pero hindi ko ma-imagine na, Lord, gawin mo akong aso para may katuwang sa hirap tong si Matcha. Hindi ko ma-imagine na tao magiging aso ako para lang ipadama sa kanya. Now, imagine mo si God
naging tao. Million times lower po yun kung sa tao bilang aso. So pagiging Diyos bilang tao. So, ang tanong ko lang po, ganun ba tayo kaseryoso sa pagpapadama sa ating pamilya, sa trabaho, sa komunidad mo? Kaya ba natin maging tulad ni Kristo na magpapakumbaba, i-overlook mo yung offense para makapagpapatawad at i-value mo yung relationship? And as I end, ang tanong ko lang po ngayong araw na to, practice po natin yung humility. Magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng iba. Magsilbi po tayo without expecting anything in return. Pagdasal po natin na yung puso natin sundan si Jesus, ang kanyang ehemplo na isang pusong marunong maglingkod. Sabi sa Pilipos 2:7 SIN, sa halip kung saan niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Ay manalangin, Panginoon, salamat po sa ehemplo ni Jesus. Siya'y nagpakumbaba, pinili niyang maging tao, maging isang alipin dito sa lupa at mamatay ng isang karimar-rimarim na pagkamatay upang matubos kami sa aming mga kasalanan, upang ipadama sa amin na seryoso siya sa pagtubos sa amin. Kaya Panginoon, kami, ang response namin is a act of worship. We should worship Jesus Christ, Lord God, dahil sa kanyang ginawang pagpapakumbaba, kami ngayon ay naligtas. Sa kanyang pagkamatay sa krus, kami nabigyan ng eternal life. Salamat po, Jesus, sa iyong pagpapakumbaba na ehemplo sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Bless his mission. Lord, alagaan niyo po ang aming pong kasamahan sa aming pong himpilan na araw-araw din po nagbibigay ng serbisyo para po sa aming pong paglilingkod sa bayan. Lord, keep us all safe and protected. And Lord, we pray sa lahat po ng Zeni, sa lahat po ng Zenaida Alamo na nakikinig ngayon sa amin. Sa lahat po sa kanila na naharap po sa pagsubok pero hindi ho bumibitiw sa kanilang pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat sa araw na ito. Ganda ng kwento nito, Brad Jeff, no? Yes. Itong kwento ni Nanay Seni, yung anak niyang OFW, single parent, nandoon sa Oman, kasambahay, na mga anak niya nandoon sa nanay niya na bulag. Since actually 2 years old pa lang, hindi na ho nakakakita. Pero yung anak niyang isa nagtatrabaho sa gas station. Naku, nakita mo yung kanilang pamumuhay, di ba? Payak na payak, Brad Ted. Paano ho, panggising po sa ating lahat ito eh. Panggising sa ating lahat ito. Itong gantong mga uri ng kwento. Sana nga ayokong haluan to ng politika, pero sana po magkaroon ng immersion dito sa ganito pong uri ng pamumuhay ang ilang pong mga lingkod bayan natin para nila maintindihan po. Maintindihan ang totoong nangyayari sa marami sa ating mga kababayan. Okay. Sige, so Brad. Sabi mo nga, Brad Ted, tulog pa sila eh. Salamat na marami, Brad. Thank you very much. Okay, Brad, so we'll catch you again tomorrow, Thursday na. And of course, sa lahat din po ng mga nag-aabang po para po dito sa inyo pong mga mensahe kay Brad Jeff, hayaan nyo po, starting Monday, ayan na po, magkakaroon po tayo ng segment kung saan po tayong lahat po ay makikinig sa inyong kwento at pupulot din po ng aral sa gabay ni Brad Jeff. Okay, Brad? Brad Ted, batiin ko lang mga nakasubaybay lang. Si Jean Manawis, Alves Jude Alves from North Carolina and West Virginia, mga East Coast nanonood sa atin lahat ngayon. Thank you so much for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.